Nung nagising ako kaninang umaga ay nagkape na muna ako dahil nga alas 4 pa yun ng umaga guys, at hinihintay ko lang lumambot etong binababad ko na karning manok dahil isasawag ko to sa lutuin kong gulay ngayong umaga. At habang nagkakape ako ay binuksan ko na rin ang TV at nakikinig lang ako ng mga Christmas song. Ang sarap kasi guys pakinggan etong mga Christmas song. At pagkatapos ko nga nagkape ay naghimay lang ako ng sitaw, at pagkatapos ko mahimay yung sitaw, hiniwa ko na rin ng mga maliit etong karning manok na isasahog ko sa sitaw. At hiniwa ko na rin etong bawang at saka sibuyas. Nagpainit agad ako ng mantika sa kawali. Pagkatapos ng mainit na yung mantika sa kawali, nilagay ko naman etong bawang, sunod kong nilagay ang sibuyas naman. At nung nag-translucent na yung sibuyas, ay nilagay ko naman etong mga karning manok. Pina-brown ko lang guys etong karning manok, at nung nag-brown na, inilagay ko naman etong mga hinimay ko na sitaw. At take note guys, hindi ako expert sa pagluluto. Yung pagluluto ko guys ay tansya-tansya lang yan sa paglagay ng mga palasa. At ayun na nga guys, naglagay na nga ako dyan ng konting tuyo. Pagkatapos naglagay na rin ako ng kalahating basong tubig para naman lumambot etong sitaw, at naglagay na rin ako ng seasoning. Pagkatapos ay tinakpan ko naman, at fast forward guys, bandang tanghali na yan, merong dala yung asawa ko ng isda kasi nga doon sa tinatrabahoan niya, yung mga kasama niya sa trabaho ay nag-harvest sila guys sa fish pan, kaya yung mga maliliit na isda ay binigay sa kanya. At pagdatingan niya sa bahay guys, ayan, buhay pa nga yung iba, kaya tuwang-tuwa talaga yung mga anak ko guys kasi nga first time kasi nila makahawak yung buhay na isda. Ato na lagao ng ma-fishes maha. Kaya tinanggal ko na muna guys yung mga buhay na isda at nilagay ko naman sa malaking lagayan. Yung pinaglagyan ko ng isda guys, ayan, nilagyan ko na rin ng maraming tubig para makalangoy sila ng maayos. Pagkatapos ko makuha guys lahat ng buhay na isda, ay nilagay ko naman sa baba para malinisan ko na tong mga isda na iba. Para makaluto na rin ako ng ulam namin ngayong tanghalian dahil nga tanghali na yan guys, at baka hingian naman ako ng pagkain ng aking mga anak at wala pa akong naluto. Kaya binuhos ko na kaagad etong mga isda dito sa lababo para makalinis ako ng maayos. Pagkatapos, tinanggalan ko naman guys ng mga kaliskis itong isda, at tinanggalan ko rin ng lamang loob. Medyo natagalan pa nga ako sa paglilinis yan guys. Paano ba naman kasi, medyo marami kasi yan at mga maliliit pa. Sobrang napakakutilinisan guys, pero okay lang yan. At least nakalibre naman kami ng uulamin namin. At ilang araw na din kasi namin yan mauulam guys kasi nga marami kasi yan. At habang naglilinis ako, pinabili ko naman etong anak ko ng crispy fry dahil nga magpiprito ako ngayon, at nagpabili rin ako ng mantika para kapag matapos na ako maglinis dito ay makapag-umpisa kagad ako makapagluto. Nung natapos ko na matanggalan ng kaliskis at lamang loob itong isda, ay hinugasan ko naman at binigyan ko na rin etong biyanan ko dahil nga marami nga to. Pagkatapos, nagsalang agad ako ng kawali at nagpainit agad ako ng mantika, at nung natapos ko nang mahugasan itong isda guys, ay nilagyan ko na kaagad ng mga crispy fry para makapagprito na kaagad ako dahil nga ako guys nagugutom na talaga ako niyan dahil ang tagal ko talagang natapos naglinis lang ng isda. At ayan na nga guys, pinirito ko na nga ng isda, at pagkatapos nagpaksiw na rin ako dahil alam nyo naman, paborito ko talaga tong paksiw guys, lalo na kapag tilapia, at priskong-prisko pa talaga tong tilapia guys, kaya manamis-namis pa tong laman nito. Kaya ayan na guys, kain po tayo. Thank you Lord sa lahat ng blessing. At eto naman si Cheryl, bising-busy talaga kakabantay sa isda niya. Tugod man gud sila ma. Uy. Oh baby fishes. Na dapat si auntie ug auntie yan. Ma ako ni yung usa ha. Ako ni yung usa ma ha. Muna si Jerry. Kaning usa. Si Jerry? Oh, kaning usa. Si Dagan-dagan. Si Ana. Jerry. Si Ana ug si Ashley. Tapos